Alright mga tol, pag-usapan po natin ito. Sabi po dito ay tila naging sekreto ang dismissal order ng dating ombudsman. Hindi po ito ipinatupad o natupad itong order po na ito. Pero ngayon po sinasabi ay panghaharas po ito kay Senator Joel Villanueva. Yan po yung paksa po natin sa video na to. Pag-usapan po natin yan sa video na ito. Pero bago natin umpisahan ng lahat, make it sure na pinindot mo yung subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. At syempre, malaking tulong na rin po ito sa channel po natin para makapagpatuloy tayo sa paggawa ng mga videos na gaya na ito. So yun na nga, umpisahan na natin to. Let's go! So ayan nga mga tol, no? Sabi po dito tinawag ni Senador Joel Villanueva na harassment ang plano sana ng ombudsman na ipadismiss siya sa serbisyo dahil sa isang naunang kasong kaugnay ng pork barrel scam. Sa huli, natuklasang isinantabi na pala ang naunang desisyon ng dating ombudsman kaugnay nito. Sige nga, pakinggan po natin itong news report po ng GMA, no? Patungkol po sa bagay po na to. Tinawag ni Senador Joel Villanueva na harassment ang plano sana ng ombudsman na ipadismiss siya sa serbisyo dahil sa isang naunang kaso kaugnay ng pork barrel scam. Sa huli, natuklasang isinantabi na pala ang naunang desisyon ng dating ombudsman kaugnay niyan. At nakatutok si Salima Refran. Inanunsyo kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susulat siya sa Senado para hingin ang pagpapatupad ng kautusan noong 2016 ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na dismissal from public service laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administratibo ni Villanueva sa kanyang pagkakaugnay sa pork barrel scam noong siya'y Sibak Party List Representative pa, matapos mapunta sa umano'y peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong PDAF o Priority Development Assistance Fund noon ni Villanueva. Ang dismissal order na ito hindi pinatupad ng Senado dahil tanging Senado at mga kapwa-senador lamang daw ang makakapag-alis sa kapwa-senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Pero matapos itong sabihin ni Remulla, si Villanueva may inilabas na imahe ng isang desisyon ng ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismiss na raw ang kaso. May petsa itong July 31, 2019, panahong ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. May inilabas din si Villanueva na certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung inisyu nitong September 10, 2025. Sa mensahe ni Villanueva sa reporters, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Si Remulla, iginagulat na may ganito na palang desisyon si Martires na anyay isinikreto umano. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise, secret decision. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Gate ni Remulla, hindi harassment ang kanyang ginawa. It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid. That can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody knew about it. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Sa panayam ng Super Radio DZBB, kinumpirma ni Martires na may ganito siyang desisyon.
Anya'y 2018, pag-upo niya bilang ombudsman nang maghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating Ombudsman Morales. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineke umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala rin ng NBI findings kaugnay nito. Inilagay lang daw si Villanueva sa request ng Buhay Party List, gayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. There is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Itinanggi rin niyang isinekreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system eh. So nandun sa system na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Sabi ni Remulla, inaaral nila ang Doon sa parte lang na yun, no? Kung nakabuyang yung lahat at kung talagang hindi sikreto, bakit ngayon lang natin nalalaman mga mamamayang Pilipino, no? 'Di ba ito pong Office of the Ombudsman, para po ito sa mga pagpapakita po ng pangil ng batas kahit na sa mga nasa posisyon. Pagpapakita po yun ng rule of law, ng batas na hindi pipiliin kahit nasa posisyon po, 'di ba? Pero wala po tayong narinig. So, questionable talaga at gaya ng sinasabi ni ngayong ombudsman na si Remulla, talaga pong para sa akin, no? At least opinion ko po ito po'y sikreto sa mga mamamayan. Ang desisyon na ito ni Martires. Pero dahil dito, hindi na siya susulat sa Senado. Ni Remulla, inaaral nila ang desisyon na ito ni Martires. Pero dahil dito, hindi na siya susulat sa Senado. Nagbago na yung premises natin. I think that it's something that raising more questions than answers. Diba? Lalo na dito, sir, sa opisina. Lalo na sa opisina ito. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Alright mga tol. So nakita po natin, isa pong nakakagulat na revelasyon po yun, no? Na sinasabi po, dinismiss yung order po na yan. Na-reverse. Tama ba? So, correct me if I'm wrong, This is according to my understanding dito po sa situation na pinakikita po sa atin. Na kung hindi po ito siniyasat, ito pong hindi ipinatupad. Diba? Una, diba? Ng dating ombudsman na si Conchita Morales, doon pa lang po may problema doon, no? Bakit hindi ipinatupad? 'Di ba? Ang dismissal order ng ombudsman, actually hindi naman 'yan, 'di ba? Ayon po, 'di ba? Kung pag-aralan po natin, do your own research naman po. Pwede niyo pong gawin 'yan, mag-research po kayo. And according po sa aking pagtitingin-tingin, yung dismissal order ng ombudsman ay hindi nawawala sa bisa kung hindi ito nirevoke ng korte. Dito po mukhang nire-reverse. May ginagamot, hinihilot, no? Tama ba? So hindi ko alam, no? Dahil ba tropa ito ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Tropa ba sila talaga? Questionable pa rin po yung bagay na yun. DDS ba siya? Itong si Joel Villanueva? Pero kung pagpapalagay po natin na siya po ay kasuporta, kadikit, o nakahilera po sa hanay ng mga pro Duterte, dapat ba nating isipin na ang ombudsman noon na itinalaga in-appoint ni former President Rodrigo Duterte, si Martires ba yung pangalan nun, may isip ba natin na ito po'y luto na laban, 'di ba? Kasi hindi dapat ginawa 'yon ng walang sapat na batayan. Dahil ayon sa batas, 'di ba? Kung titignan po natin, may sinasabi po sila na
Republic Act na 6770 Ombudsman Act. Ang desisyon po ng ombudsman ay immediately executory, no? Kahit may apela, maliban na lang kung ito ay ni-reverse na o nullify ng korte. Kung walang penal na court order na nagsasabing void or reversed ang 2016 decision, legal pa rin itong ma-enforce ng kasalukuyang ombudsman. Pero magugulat po tayo sa balita, ni-reverse, binago o ano man ginawa po ng recent na ombudsman, diba? Si Martires, appointee ng mga Duterte. At tila naglaho na, tila naging sikreto na rin, no? Kasi wala pong nakakaalam. Nalaman lang ngayon, mukhang binubusisi ni Boying Rimulya ngayon, no? Kaya't may punto si Rimulya na pwede niyang sabihin hindi pa ito na-implement kaya kailangan ipatupad. Kaya lang, 'di ba? Paano 'yan, no? Pag-aaralan daw ng bagong ombudsman ngayon yung gagawin nila diyan. Kasi 'di ba? Hindi tinupad, 'di ba? Executory, ba? Tama ba yung pronunciation? No, kailangan i-execute ito. Diba? Kahit may apela, maliban na lang yung ang nagsasabi. Korte mismo nag-reverse, nullify, o naglabas ng ano ba yun? TRO ba yun? Temporary So, anything, kailangan may basihan po sila. Hindi gaya po niyan na sariling pagbubusisi, pag-aaral yung ginawa po yata ni ex-ombudsman na si Martires. At lahat po ito i-base lang sa aking opinion, no? Mag-aral pa rin po kayo, do your own research, no? Isa pa sa mga anggulo pwede natin tignan dyan, di ba? Bakit hindi pinatupad? Lagi pong sinisilip na gano'n. Bakit? Ano nangyari, no? Sa Senado noon, sa panahon po ng ating ex-president na si Rodrigo Duterte. May kapangyarihan yung ombudsman na magpatupad, di ba, ng parusa laban sa sino mang public official. Kabilang na yung mga mambabatas, di ba? Base po yan sa Section 13.3 Article 6 ng 1987 Constitution at Section 21 ng RA 6770. The Ombudsman shall have disciplinary authority over all elective and appointee officials except those removable only by impeachment. Yung mga senador, kongresista ay hindi sakop ng impeachment, kaya theoretically, no, pwede silang madisiplina, no, madisiplina ng mga ombudsman kung tutuusin, di ba? May ilang mga pagtatalo po diyan sa bagay na 'yan. Pero sabi nga may presidents na tinanggap ng mga ahensya ang ganitong ruling. Sa halimbawa po niyan ay yung dismissal order sa ilang mga LGU officials, governors, mayors, etc. So ibig sabihin, meron pong basihan na ipatupad po ito dapat, pero hindi po yung nangyari. Naging question po talaga. At kung hindi na-implement ito, hindi ibig sabihin expired na. Pero lahat po tayo nagulat po dito sa pangyayari po na to, na ginalaw na po pala yan, yung kaso po na yan, na hindi man lang binigyan ng respeto yung opisina ng ombudsman sa panahon po ni Conchita Morales. So may mga ganyan pong usapin po riyan. Napakarami pong pwede natin pag-usapan diyan. Pero bago po tayo magpaalam, no, napakahalaga po nun na maintindihan po natin, may motibo yung ombudsman na ituwid ang isang opisyal, hindi na ipatupad yung desisyon na ito. So mandato po yan ng ombudsman na tiyakin na naipapatupad ang mga naunang desisyon, kahit ito ay laban sa mga dati o kasalukuyang opisyal. Kung hindi ito ipinatupad dahil sa political connections, nilalabag ang prinsipyo ng equal application of the law. Kailangan po napatupad po yun. Yung mga paratang na ito po ay harassment sa kanya, ito, no, ni Joel Villanueva, matitignan po natin to bilang isang opinion lamang, hindi legal argument. Kasi una,
meron po talaga dapat na ipatupad. Pero hindi pinatupad at lahat po tayo nagulat, tago sa publiko, hindi ibinalita. Ayon na rin po sa bagong ombudsman, wala nakakaalam po nito. Wala na po pala, hindi na pinatupad at nawala na lang ng parang bula yung dismissal order ni Joel Villanueva. So bago po tayo magpaalam mga tol, no, anong masasabi mo dito sa kagulat-gulat po ng pangyayari na ito sa nakarang ombudsman? Comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section, and please don't forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So bago tayong paalam, muli ito po ay ayon sa aking pagsasaliksik, ayon sa aking mga opinion. Maaari po kayong maggawa ng inyong sariling mga pag-aaral at alamin yung katotohanan. Pero sa video po na ito po yung mga nakita po natin. So yun na nga, kita ulit tayo sa susunod na video.